Ginisa ang mga opisyal ng pamahalaan tungkol sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ng isang dating miyembro ng gabinete ni Duterte na si National Security Advisor Eduardo Año, walang naganap na sabwatan o yung tinawag nilang Grand Conspiracy. Narito ang report ni Mean Los Baños. Bakit isinuko ng gobyerno si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Yan ang paulit-ulit na tanong ng ilang senador sa pagdinig ng Senado kaugnay ng paghuli kay Duterte sa bisa ng arrest warrant ng International Criminal Court. Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan, na para bang hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. Since when did the Philippines become a province of The Hague? Si Senator Amy Marcos na kilalang malapit sa mga Duterte ang nanguna at nanggisa sa mga dumalong miyembro ng gabinete sa pagdinig. Pinaalala pa ng senadora ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa ICC. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. Sabi naman ng mga miyembro ng gabinete, sang-ayon sila na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Nilinaw rin nilang walang anumang ahensya ang tumulong sa investigasyon ng ICC kaugnay ng drug war. We did not assist the ICC. We never had contact with them. We have never spoken to them. Pero puna ni Senator Amy, kung naniniwala ang ating gobyerno na hindi tayo miyembro ng ICC, bakit pinaaresto si Duterte? Paliwanag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi nga sakop ng jurisdiction ng ICC ang Pilipinas bilang isang bansa. Pero hindi ibig sabihin ito na hindi masasampahan ng kaso ng ICC ang sino mang individual na lumalabag sa international humanitarian law. We surrendered an individual to the ICC. We did not surrender as a country, but he was surrendered due to a warrant of arrest issued by the ICC through the Interpol. Tinalakay rin sa pagdinig ang usap-usapang pinagplanuhan ng pag-aresto kay Duterte. Mariing itinanggi ni DILG Secretary John Vic Remulla at National Security Advisor Eduardo Año na nagkaroon ng maagang pagplano kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pare-parehas lang daw kasi silang nalaman ang tungkol sa ICC warrant noong madaling araw ng March 11. Ito yung mismong araw na naaresto si Digong. Sabi ni National Security Advisor Eduardo Año, mahirap din para sa kanya ang makitang inaaresto si Duterte. Dati kasi siyang DILG Secretary noong Administrasyong Duterte. I worked closely with former President Duterte for so many years through the most serious crisis the country faced, and we have developed and nurtured a personal friendship. He trusted and respected me in the same way I trusted and respected him, even after our terms ended. Kinwestiyon din ni Senator Amy ang sinabi ni Interior Secretary Remulla sa isang panayam na may nangyaring pag-uusap kasama sina Pangulong Marcos, Secretary Año at Defense Secretary Gibo Teodoro nang lumabas ang arrest warrant laban kay Duterte. Sabi ni Remulla, hindi nila pinagplanuhan ang paghuli sa dating Pangulo. Pinag-usapan lang daw nila ang chismis pa lang noon na tungkol sa arrest warrant. There was no mastermind. We were discussing mainly about what the president's statements were in Hong Kong, and it was based all on that statement. Wala rin daw kinalaman si Año sa sinasabing core group na humuli kay Duterte. The implementation of the ICC warrant is beyond my mandate, and I had no part in it. It is utterly unacceptable and unfair that my name is being dragged into an alleged grand conspiracy. Sa gitna ng mga isyong lumabas sa pagdinig, itinuturing ni Senator Bongo na too late the hero na ito dahil nakadetain na sa dahig si Duterte. Pakiusap niya na lang sa ngayon, useless lahat ng hearing na ito kung hindi na po may babalik si Tatay Digong. Kung kaya niyo po siyang dalahin doon in less than 1 day, sa loob po ng 13 na oras, dapat kaya niyo rin po siyang ibalik dito sa lalong madaling panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5.